Magandang araw mga ka-PJ, kumusta? Maaga ulit tayo lumabas kanina dahil tulad ng sinabi natin sa huling vlog natin na aagahan natin yung pagbiyahe para makarami, di ba? Alam naman natin talagang medyo pahirapan yung biyahe ngayon, kaya huwag tayo patumpik-tumpik. Okay, so anyway, bago tayo magpatuloy, ito ko lang isingit tong InDrive. Alam nyo mga ka-PJ, sobra ang baba ng pamasahe ni InDrive, di ba? Hindi ko alam kung bakit siya tinatangkilik ng ating mga kasamahan. Siguro ang dahilan nila is wala daw booking sa Grab, mahina, mababa ang pamasahe. Diyos ko po, hindi ba nila naisip na kaya wala nang booking sa Grab? Kasi tinatangkilik nila si InDrive, di ba? Dahil sa baba ng pamasahe ni InDrive, marami na rin nagbubook doon. Nandoon na yung ibang mga driver ng Grab. Di natural, kumunti din yung booking ni Grab. Kumunti rin yung driver niya kasi nahahati. Ako, tatangkilikin ko talaga yan kung unlucky sana ng pamasahe niya, di ba? Lampasan niya si Grab, magandang incentive, napakalaki ng incentive, di ba? Parang si Uber noon at saka si Grab, di ba? Labanan ng incentive. Hindi ko nga inabot yun, kwento na lang narinig ko dyan Labanan ng incentive. Hindi mo nga daw papansinin yung kita mo sa Grab no? Sa incentive pa lang, buhay na buhay ka na. Ganun sana, di ba? Oy, maingganyo tayong lumipat, di ba? Kasi sino ba naman ang ayaw kumita ng maganda? Labanan yun competition ngayon parang parang niluloko lang tayo Ayaw mamuhunan ni InDrive, di ba? Para sana maingganyo yung mga driver, pero hindi ko alam kung bakit yung mga driver tinangkilik Wala naman problema doon sa ganyan, magkakaroon ng kompetisyon. Kasi minsan kailangan din talaga yon para hindi mamonopoli yung transportasyon, di ba? Pero kung ganyan naman na parang masasabi nating nilapastangan ano bang tamang term? Parang niluloko yung pamasahe, di ba? Ang baba na nga ng pamasahe ni Grab, babaan pa ng halos doble kay InDrive, di ba? Ano pang kikitain natin yan? Baka kulang pa pang maintenance yan. Ako sigurado pag pinukusan mo si InDrive, hindi ka makaka-boundary sa baba ng pamasahe niya. Siyempre hindi biro yung maintenance natin. Change oil pa lang, mga kung palit ng gulong, di ba? Lalo kung nakikiboundary ka lang, talagang mahirapan ka. So ano pa, kailangan nating lumipat sa kanya kung wala naman siyang binibigay ng magandang incentive sa atin, di ba? Parang lumalabas tinatangkilik si InDrive kasi umiiwas sila sa saver ni Grab. Mas mababa pa yung pamasahe ni InDrive kumpara sa saver ni Grab Umiiwas sila dahil sa PWD, mga senior, ganyan-ganyan. Ito na nga sinagot na nga ni Grab yung kalahati, 50-50 na nga ang labanan, di ba? Kalahati sinasagot ni Grab, kalahati sa atin. Hindi rin kasi nila tinitingnan yung pamasahe. Malaki ang diferensya ng pamasahe talaga. Sana isang araw magising yung ating mga kasamang driver, yung mga ating mga kaibigan, na bakit kailangan kong tangkilikin yung ganitong kakompetensya ni Grab. Sa nakikita ko, sa obserbasyon ko, at marami akong kakilala na mga nasa InDrive ngayon, hindi naman sila halos kumikita Wala din, tabla-tabla Bakit ka palilipat, di ba? Kung walang bibiyahe na dyan kay InDrive dahil sa baba ng pamasahe nila, yung mga pasahero magbabalikan yan kay Grab, di ba? Walang driver wala available babalik sa maayos yung pamasahe, yung patas, yung kikita ka, di ba? Siyempre si Grab wala din sa magawa minsan kaya dumadami yung saver dahil kailangan din niyang lumaban kay InDrive, kundi hahakutin yung mga pasahero niya, di ba? Siyempre tinatangkilik tinatangkilik ng mga driver di ba? Sana magising tayo sa katotohanan. Tangkilikin natin yan kung talagang kumikita tayo, malaki kinikita natin. Pero kung parang niluloko lang tayo, nagpapakahirap tayo, tapos wala naman din tayong kinikita, buti pa mag-tricycle na lang tayo. Yung pamasahe sa ngayon halos mas mataas pa yung pamasahe ng taxi. Sana mag-isip tayo mga kaibigan. Labanan natin yung ganoon na sistema na parang binabagsak yung presyo. Pasahero lang yung magbibenepisyo, yung driver hikahos.
hindi makaka-boundary. Yun lang no, na-share ko lang sa inyo. Kasi may metrics yan. Isa lang naman ang metrics niyan sa Grab. Nung nagkipag-meeting kami noon sa Grab, ano, yun ang sabi nila, tayong mga nasa Grab, yun yung tamang pamasahe talaga. May metrics yan. So, ibig sabihin, sakto na yan yung pamasahe na yan. Tapos, ginagawa ni InDrive, ibababa pa niya ng gusto. Isipin mo yung Valenzuela papuntang airport, 500 lang. Valenzuela sa may dulo ng Valenzuela, papuntang ano na, Bangkal na. May boundary ng Valenzuela at sa may Kawayan, Bangkal 500 yung pamasahe. Grabe naman ang pamasahe yun. Baka yung taxi yan, pag metro ng taxi yun, baka papalo na 600 yun. Diyos ko po. Malayo naman tayo sa diferensya ng taxi. Unang-una, yung ating mga sasakyan will maintain yan, di ba? Nahihiya tayo kapag maririnig na kalambag dyan. Malamig ang aircon, di ba? Unang-una, yung mga naka-six-seater, di ba? Naka-Montero, naka-expander, naka-Fortuner. Tapos pamasahe 500 hanggang airport. Huwag naman ganun. Sana lumaban naman siya ng patas. Ayaw nila yatang mamuhunan. Sana magising yung ating mga kaibigan dyan na nagbibiyahe. Hindi lang yan ang layo ng pick up nila. Dalasan no? Napakalayo ng pick up. Tapos ang style nila, ang pasahero ang namimili ng sasakyan. Namimili din siya ng driver. Kung paano kung medyo alanganin yung mukha mo, hindi ka niya pipiliin, hindi ka pugi. Diba? Tapos sa totoo lang tayo, bawal tayo mamili. Meron niyang batas na bawal tayo mamili ng pasahero. Ngayon, nangyari, pasahero na yung mamimili. Grabe naman na yun. Hindi naman dapat ganun. Dapat patas, para may diskriminasyon naman na yun. Paano kung medyo luma na yung sasakyan mo, nakikita ng pasahero yan, medyo luma na to, ayoko nito, luma na yung sasakyan, di pa pugi yung driver. Lagi ka talaga mapag-iwanan, di ba? Kawawa tayo pagka ganyan. Okay, so yun lang, na-share ko lang naman sa inyo. So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 9:08 na. At yung earnings natin ngayong araw, February 27, 2025, ay naka 5,477 at naka 24 na bookings, ano? Maaga nga tayo lumabas. At ngayon, kailangan ko na magpahinga para bukas maaga ulit tayo lalabas mga ka-PJ. Okay? So yan na nga mga ka-PJ, maraming salamat sa inyong panonood, sa palagi nyo pagsubaybay. At bukas, abangan nyo ulit dahil nga araw-araw na tayo mag-upload. Pipilitin natin mga ka-PJ na araw-araw makapag-upload para meron kayong aabangan sa araw-araw. At pipilitin din natin may maintain natin yung ating earnings ng ganyan, ano? Hanggat maaari, hindi tayo bababa ng 5,000. Okay? So hanggang dito na lang muna. Ako ay magpapahinga na dahil maaga ulit tayo bukas mga ka-PJ. So maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios.